Isang malawakang operasyon ang isinagawa ng US Special Forces sa Caracas na nasa pusod ng Venezuela, kung saan bago pa man makapag-react ang kanilang depensa ay nakuha na ang pinakamalaking tao na target, ang presidente ng kanilang bansa na si Nicolas Maduro. At ito ay ginawa nila ng walang kahirap-hirap at halos di namamalayan ng mga kalaban. At ang responsable sa operasyon na yun, ang maalamat na Delta Force. Sino nga ba sila at papaano nila na isasagawa ang ganitong kasensitibong mga operasyon kontra sa pinakamalalaking target sa buong mundo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ng pinaka-elite na unit ng US Army, ang Delta Force, at ang Operation Absolute Resolve, ang mapangahas na pagdukot sa presidente ng Venezuela. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isinilang noong taong 1977, ang 1st Special Forces Operational Detachment Delta ay mas nakilala din ng lahat bilang Delta Force. Sila ay sangay ng US Army na may pangkalahatang himpilan sa Fort Liberty sa North Carolina. Ang Delta Force ay binubuo ng higit 1,000 mga personnel lamang na lubhang kokonti sa bilang, subalit sila ay salang-sala at pinaka sa pinakamagagaling, sapagkat higit pa sa butas ng karayom ang pinagdaraanan sa pagpili ng magiging miyembro nito. Sila ay hinuhugot mula sa 75th Ranger Regiment at Army Special Forces na dito pa lang ay masasabi na nating nakahanay na sa pinakamagagaling. Mula dito, sila ay sasalain pang muli ng ilang buwan ng pinakamahihirap na pagsasanay, pag-aaral at iba pang mga proseso na susubok sa hangganan ng kanilang mga kakayahan, gaya na lang ng advanced marksmanship, demolition job, close quarter combat at iba pa. Na dahil nga sa sobrang hirap, mula sa mga elite na kadete nito ay 90% pa rin ang bumabagsak at 10% lamang ang nakakarating sa dulo para maging miyembro ng Delta Force. Sila ay nagiging bihasa sa mga sensitibong misyon na ginagawa ng pasekreto, gaya na lang ng paglikida sa mga high-value target, pag-rescue sa mga mahalagang tao mula sa teritoryo ng mga kalaban, pagsasagawa ng mga mapapangahas na operasyon na halos sa pelikula mo lang matatagpuan. Ang ilan sa mga pinakatumatak na operasyon sa kasaysayan ng Delta Force ay ang madugong Battle of Mogadishu sa Somalia noong taong 1993 na naging inspirasyon pa para gawin ang pelikulang Black Hawk Down. Ang Operation Red Dawn sa Iraq noong 2003 kung saan nakuha nila sa operasyon ang kanilang presidente na si Saddam Hussein. Ang raid na nagbunga sa pagkakapatay sa pinakamataas na leader ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi noong taong 2019 at iba pa. At ang pinakahuli nga ay itong pagkakakuha naman nila sa presidente ng Venezuela, na ang totoong kwento pala ay ganito. Taong 2020 pa lang ay nagkaroon na ng girian ang mga bansang Amerika at Venezuela, at ng panahong ito nang isinagawa ng Amerika ang operasyong tinawag na Operation Gideon, na ang layon ay pasukin mula sa dagat ang Venezuela at takpin ang leader nilang si Nicolas Maduro. Ang operasyon na ito ay isinagawa ng isang private security firm at hindi pa ng Delta Force. Bumaha ng kritisismo sa Amerika noon dahil hindi lang sila napahiya sa pagkabigo ng Operation Gideon, kundi nadakip pa ng Venezuelan forces ang dating 2 Green Beret na kasama sa operasyon. Ang pangyayaring iyon ay lalo pang nagpainit sa Amerika na lalo pang pag-ibayuhin ang kanilang operasyon sa rehiyong iyon, na umabot pa nga noong nakaraang taon sa sunod-sunod na pagpapasabog nila sa mga barkong mula sa Venezuela na ayon sa kanila ay may kargang mga kontrabandong droga na pinapatakbo ng kanilang presidente Nicolas Maduro. Buwan ng Agosto taong 2025 nang maglabas pa ang US Justice Department ng $50 milyon para sa halaga ng ulo ni Maduro, pinakamalaki sa kasaysayan. Sa kabila ng pagkondena ng UN, mga bansang Russia at China, noong buwan ng Setyembre ng taong 2025, nang magsimulang magparami ng puwersa ang Amerika
sa rehiyon ng Caribbean at Eastern Pacific upang pagplanuhan at limitahan ang mundong ginagalawan ng presidente ng Venezuela. Simula noon, nagkaroon na ng mataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na kung pagkukumparahin ay talaga namang obvious na walang kalaban-laban ang Venezuela kung sa lakas militar lang ang pag-uusapan. Ang pagde-deploy ng mga military assets na ito ng Amerika sa rehiyon ay bahagi na pala ng isasagawang operasyong tinawag naman nilang Operation Absolute Resolve. Sa operasyong ito ay ilang buwan nilang pinaghandaan ang pagpaplano para madakip ang presidente na target nila. At sa pagkakataong ito ay ang maalamat na Delta Force na ang magsasagawa ng operasyon. Maingat nilang pinag-aralan ang sitwasyon at inalam ang pinakamabisang pagkakataon para magamit ang elemento ng sorpresang pag-atake nang sa ganun ay hindi lang mababawasan ang casualties kundi tataas din ang tsansang magtatagumpay sila. Pagkalipas ng ilang buwan pa ng maingat na pagpaplano, nito ngang ika-3 ng Enero taong 2026, Biyernes ng gabi nang sumama ang lagay ng panahon na dulot ng winter. Delikado ito para sa mga sasakyang panghimpapawid na lumipad at yung mga bihasang piloto lamang talaga ang may kakayahang magsagawa noon. Isang perpektong pagkakataon para sa katuparan ng Operation Absolute Resolve sapagkat ito ang pinakamainam na pagkakataon na hindi sila inaasahan ng mga kalaban. Pasado alas 10 ng gabi nang ibinigay ni Pangulong Donald Trump ang go signal sa malawakang operasyon kung saan higit sa 150 aircraft na kinapapalooban ng mga F-22, F-35 at F-18 fighter jets kasama ang mga B-1 bombers at mga drones ang pinalipad nila sa himpapawid ng Venezuela ng sabay-sabay at ang layon ay lituhin ang depensa ng mga kalaban upang matuon sa kanila ang atensyon at maitago ang totoong layunin o misyon nila. Sa raid na ito ay winasak nila ang mga air defense na hindi na nakaporma pa sapagkat sila'y pinasabog na bago pa man makapag-react sa sitwasyon. Pinatay din nila ang linya ng komunikasyon sa Caracas na siyang kabisera ng Venezuela kung saan nandun ang kanilang target na si Presidente Maduro. Dakong alas 2 na ng madaling araw, habang abala ang militar ng Venezuela sa ginawang pagpapasabog sa ibang lugar, ay napasok na nga ng mga operatiba ng Delta Force ang isang military complex na kung saan naman positibong nandun ang target na si Presidente Maduro at asawa nito. Dahil sa tahimik at sorpresang pagdating, ay di na nakapaghanda pa ang mga nasa kampo at naiwasan nga ang madugong bakbakan. Sinubukan pa ng mag-asawang Maduro na tumakbo patungo sa isang selyadong silid na dapat nilang pagtataguan, ngunit sila'y hindi na nakarating pa doon. At ang mag-asawa ay sumuko na lang matapos silang makorner. Si Presidente Maduro at asawa nito ay isinakay nila sa helicopter at dinala sa US Navy warship na USS Iwo Jima. At mula doon ay inilipad na sila patungong New York sa Amerika upang doon ay litisin sa mga paratang na kaso sa kanila. Samantala sa pangyayaring ito ay nagimbal ang buong mundo at sila ay hati ang reaksyon. Na para sa mga kaalyado ng Amerika at kritiko mismo ni Presidente Maduro ay tama lamang ang kanilang ginawang operasyon. Ngunit para sa maraming mga bansa at kalaban naman o ayaw sa Amerika ay natural lang na kokondenhin nila ito sa pagsasabing ang langis lang naman ng Venezuela ang talagang gustong makuha ng Amerika, gaya ng iba pa nilang ginagawa lalo na sa bansang Iraq. Pero ganun pa man, kay tama o kay mali, mas na-showcase pa rin ang operasyon ng Delta Force sapagkat sa mga misyong kahalintulad nito ay talaga namang lumalabas ang kanilang pambihirang kakayahan at galing na talaga namang natatangi sa mundo ng modernong sandatahang lakas. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.